Hello, magandang araw mga kababayan ko. So, by this time siguro, nakikipag-usap na si Kuya Red sa barangay or tapos na yung pakikipag-usap natin sa barangay. Anyway, arareakan ko lang yung nag-live si Kuya Red nung 7 ng gabi. 'Di ba? Para pag-usapan itong issue na to. Itong nangyari na to. So, siguro by this time may resolution na nangyari. Hopefully maganda naman ang kinalabasan. Pero tingnan nga natin, may detail bang sinabi dito kung ano nangyari? Mga chismoso tayo mga men eh. Hindi kaya ano ha, kaya nire-reactan ko to kasi ito ay nasa public. 'Di ba? Nasa public kahit ba naman hingin or hindi hingin ang issue ko, nasa public kasi ito. Anyone can comment, 'di ba? Pagpatuloy na natin to, simulan na natin mga men. So sabay-sabay yan, no? So Mark Daniel Maata, shoutout sa iyo idol, no? So ito masyadong mabilis. May ako na parang bagong upload idol. Yan, so mga Tuesday pa yung upload natin sa ghost hunting natin mga idol ha. Okay, pero dito sa Kuya Red, ito kasing Kuya Red Galvez sa Facebook, halo-halo kasi ito eh. Kasama dito yung ano natin, travel natin, yung drone shots natin. Kasi meron tayong magagandang mga ano dito sa lugar eh. Magagandang mga view. Kaya Yun, okay. Drone videos. Tapos meron din tayong Okay yung Ride and Fly with Kuya Red. Okay yung content na yun. Marami nag-enjoy sa ganun, Kuya Red. 'Di ba? Mas magandang hindi sa bagay trip niya naman yan, wala naman tayong pakialam doon. Pero kung akong tatanungin, 'di ba? Marami nag-enjoy sa ganun. Yung magpapakita ka ng mga magagandang tanawin. Maybe magi-start ka uli sa umpisa kasi nga ang market mo nung una paranormal eh. 'Di ba? Yung mga mahihilig sa mga multuhan. Pero hindi na mahirap 'yun kasi nga nasa 300,000 ka naman na eh. Baka yung mga dating nanonood kasi obviously kasi yung mga nag-subscribe sa'yo ay 80% if I'm not mistaken. Tingnan nga natin yung data ng channel ni Kuya Red. So, kuha tayo ng video a month ago. No, a month ago. 'Di ba 50k ang nanonood sa'yo. Pinaka-max. No? 50k, 31, 50k. So, yung 50k na yan, Kuya Red, ibangga mo dito sa 362,000 na subscribers mo. So, 50, meron kang 312. Mali-mali ba yung digit na sinasabi ko? 'Di ba 50k ang nanonood kay Kuya Red. So, meron siyang 362k subscribers. So, sa makatwid, merong do sa subscribers niya na yon hindi nanonood yung 3012. Ay, hindi, no. 312,000 pala, sorry. Hindi nanonood yung 312,000. Baka mamaya magkaroon ng interest uli yan pag nag-iba ka ng content. 'Di ba? Yun lang. Magpatuloy natin tong sinabi ni Kuya Red. Excuse me. Nilalagay ko na rin yung video dito, pati yung ghost hunting, parang halo silang dalawa. Kaya sa YouTube, may separate channel talaga yung Ride with Kuya Red, no? Okay, so yan mga idol, no? So maraming salamat sa lahat ng Kuya Red family. Ride with Kuya Red. Tingnan nga natin yan dito. yung... Okay, so dito nakaharap ako pag Facebook, dito naman nakaharap ako pag YouTube. We have 99 viewers sa YouTube ngayon. Maraming salamat mga idol. Magandang gabi sa inyo. So kung makita niyo yung title natin ngayon, ito yung ito yung kanina yung nag-live ako, mga 1 PM siguro. Regarding sa natanggap ko kanina. So yung iba siguro hindi pa alam kung bakit nag-live ako ngayon, no? So nag-live ako kasi gusto kong humingi ng mga opinion ninyo. Kasi hindi pwedeng tayo eh. Hindi pwedeng yung opinion lang natin yung pakikinggan natin. Kaya importante kayo sa akin. Kaya bilang family, 'di ba? Wala kasi akong wala. Importante, Kuya Red naman. Niloloko mo nga yun sa content mo eh. Joke lang.
Hindi kasi ironic ano na sabi niya importante yung mga tao pero pinapanood niya ng peke. Hindi, doon tayo sa main issue. Huwag natin pansinin yun. Ang ano ko kasi, mga relatives ko kasi na Zamboanga City, Cagayan de Oro. So, dito naman, For more than 150 years, we've been going forward by wala akong masyadong, kumbaga, ganun ka-close na family. Although, hindi, yung iba sa atin, hindi tayo nagkita ng personal. Pero through videos, parang kasama na rin tayo lagi, di ba? Ayan. So mga idol, pasensya na talaga, hindi ko masa-shoutout lahat kasi mabilis masyado. Yung comment, sobrang bilis, no? Hindi ko maisa-isa. So sa lahat ng Kuya Red family, kayo yon, no? Sa lahat ng Kuya Red family, Kuya Red, new subscriber from Saitama, Japan. Sobrang tapang nyo. Yan, maraming salamat, idol, ha? Salamat talaga, hindi ko maisa-isa kayo. Sobrang bilis talagang umakyat ng comment. From Tagum City, Mario Jayar. Yan, okay. Yan, shoutout sa inyo, idol. From Valencia, Bukidnon, Julissa Nogas. Ay, familiar sa akin si idol, no? So, maraming salamat sa oras ninyo ngayon. Hindi natin patagalin to, ha? Kasi, alam ko, ito yung, alam ko, mayroon pa kayo ibang gagawin siguro. Or yung iba sa inyo is gustong-gustong malaman regarding dito, no? O, lahat So, kami. kaninang alauna, nag-live kasi ako mga idol. Kasi Nagchichismis meron kami. akong natanggap dito. Ito, tinakpan ko kasi for privacy. Ito yung, ano bang tawag nila dito? Invitation. Yung iba tawag dito, summon, parang ganun. O, summon. Nasabi ko Sabina, hindi pala Sabina. Ano, Summon sa barangay. Ignorante ako ng ganito kasi this is my first time. Okay? This is my first time. So dito ko Erato hindi Sabina. barangay. Nasabi ko Sabina Yung parang address ng barangay. Kaya hindi ko muna nilagay for now. Private muna natin, no? So, hindi natin alam in the future baka ilalagay ko to pero titingnan natin, ha? Yan, so may nakalagay dito invitation. First notice. Yung nagano sa akin, yung nagsumbong is this one. Pangalan niya to. Tinakpan muna natin for the moment, ha? Tinakpan muna natin for privacy. Tapos ito yung pangalan ko. Winlove Galvez. Ito yung tunay na pangalan ko. Kaya lang yung nasa uli S. Mali yan. Dapat Z yan. Okay? Yan. So may nakalagay dito, you are hereby invited to appear before me, personally. Me, kasi ang sumulat sa atin is yung kapitan, of course. 'Di ba? Me, personally, on November Bagong panalo siguro yan. 2 p.m., Kapitan. which is tomorrow. Bukas yan. PM at the office of Barangay Hall. Your presence is very much appreciated. Issued on the 3rd day of November. So, nung November 3 pa ito, na-issue, pero ngayon lang binigay kasi because busy nun di ba? Undas, pati election. Yan. So, yun yung signature ni Cap. Muna natin, wag muna natin ilagay dyan for privacy. Gusto ko lang ipakita sa inyo na meron. Mamaya magbabasa ako ng comment, ha. Okay, so eto yung mga idol. So ang nangyari dito 2 weeks ago, meron akong wag muna natin banggitin yung pangalan, pero merong isang tao na 2016 nakilala ko dito sa lugar na to. Wag mo muna natin banggitin, ha. Yan, nga pala, shout out sa kay Papa, no. Andyan yung ni Mrs. Si Papa. Oh. Papa Cologne. Father or side ni Mrs. Andyan sa Yan. So, wala akong alam dito sa bahay na to. Ang title nito is inano ko muna yung video mga idol, dinilit ko. Ay, sayang. So, solo exploration sa Ba't mo dinilit na yun? abandoned house, parang ganun yung title na. Bahay pala talaga Yan. min So, yung itong pinasok kaibigan ko na to, hindi talaga matalik, hindi talaga close friend. Pero itong tao na to, nakilala ko 2016 pa. Dito sa lugar. Okay? Tapos,
Nagkita kami last 2 weeks ago. Okay, almost 3 weeks ago, ganyan. Tapos, nung nagkita kami, kasi yun yung time na naglipat kami dito kung hindi ako nagkakamali, yun yung time na naglipat kami. Tapos sabi niya sa akin na, alam mo, merong bahay dun sabi niya. Merong bahay dun na pwede mong i-explore or pwede mong i-vlog. So wala talaga akong kalamalam dito sa bahay na to. Sabi ko, saan banda? Sa dun lang, sa tabi ng bahay namin. Sabi ko, meron bang abandonadong dyan, bahay sa tabi ninyo? Kasi alam ko yung saan yung bahay niya Parang wala naman, sabi ko. Ang sabi niya, meron dun. Sabi ko, kagad, ano ba yung bahay na yan? May tao ba? Abandonado ba? Creepy ba? Sabi ko. Meron bang nagpaparamdam? Yun yung mga question natin agad-agad Oo. Ang sagot niya sa akin is, oo, grabe talaga. Merong dyan dati. Merong nakatira dyan dati na yung, nangupahan. Na talagang grabe yung pagpaparamdam. Tapos sabi niya, yung anak niya, Parang, anyway, di kasi minsan, yung location kasi, ito parang ang nangyayari, Kuya Red, kasi binabalanse mo Binabalanse mo yung canon, yung pagiging canon ng story mo sa real life. 'Di ba? Totoo ba talaga? Hindi for sake of for the sake of argument. Kasi mini-mixed up ni Kuya Red I mean, pagka minamanipulate mo yung isang bagay, hindi ko naman sinasabi na hindi naman talaga ganun yung pinag-usapan nila, pero hindi ako naniniwala na yung sinabi na, oo, may nagpaparamdam. Kasi yung mga backstory ng mga locations nyo, di ba, ayon sa observation ko, parang mini-made up nyo lang talaga, Di ba, yung maraming nagbigti, maraming namatay, yung mga ganon, tapos yung mga lupain ng madre ni Creepy Budol, minade up nyo lang kasi lahat ng backstory nun Di ba? Kaya unfair din ito dun sa side nung dun sa side nung sinasabi mong nag-ahente dun sa bahay, yung caretaker na sinasabi mo, kasi syempre side mo yung mapapakinggan namin, di ba? Hindi, malay mo, totoo din naman sinasabi ni Kuya Red, pero it's hard to believe na yun na agad yung sasabihin. Maaari, siguro, sinabi, meron kayong pwedeng pag-exploran, yun. Pero yung sinabi agad sa'yo na haunted yun, o na lahat na lang ng abandonado nakikita nyo, haunted na, ano ba? niya, parang sinakal daw. Wala nakikita na sino sumakal, pero parang sinasakal daw sa loob. Yan. So, tapos sabi ko, wow, maganda yan Siyempre, ghost hunter tayo Yun yung... Na peke. Ganito, ang pagkakamali doon, di ba, may testimonya na ganon. Sana na-interview niyo yung mismong sinakal. Sabagay, kung hindi na mahagilap, ang re-relayan lang nila yung nagsabi talaga. Kasi anong nangyayari, naoobserbahan ko, pagka halimbawa may nangyaring ganyan, may nagkwentong ganyan, kung totoo man na may nagkwento, ang ginagawa nyo kasi, pinapatotoo nyo yung kwento. I-reenact nyo at pagpapalagay yung totoo na may mga white lady, men. Come on. I can't take this. Oy, Jack Daniel. Shout out sa iyo. Yan, Jack Daniel, mga idol, So, kaibigan natin yan. May pinagsamahan kami niyan. So, andyan siya nakapanood. Yan. So, tuloy tayo mga idol para So, sabi ko, wow, maganda yan Oh, maganda yan kasi may nagpaparamdam, sabi ko. So, sabi ko, qualified na yung bahay. Kaya lang, ang tanong ko next is, sino yung saan yung may-ari?
Kasi yun talaga yung next ano natin, magpapaalam tayo sa may-ari. 'Di ba? Kung papayag o hindi. Ang sinagot niya sa akin, yung may-ari niyan, patay na. Yung lalaki pati babae, patay na. Ah, ganun ba? Eh di sino yung, ano, sino yung caretaker? Sino yung tagapangalaga ng bahay? Kung patay na yung, ano. Ang sabi niya sa akin, ako. Oo, tagapangalaga. Ako yung tumitingin dyan. Ako yung nagbabantay dyan. So sabi ko, ano yan, wala na tayong problema dyan. Pwede ba tayong mag-investigate niyan? Ang sagot niya sa akin, yes, walang problema. Sa Bisaya pa, wala problema. Ano ba? May mali din dun, Kuya Red eh. Kasi sinabi mo, di ba? Sinabi niya, ako yung caretaker. Kung caretaker yan, at sinabi niyang caretaker siya, may amo siya eh. May amo siya. Ba't pa siya magiging caretaker doon kung wala siyang amo? Nagigets nyo? Pag sinabi niya na caretaker siya, malamang may benefit siya nakukuha doon. It's either pwede niyang sugaan ng baka yon. Ngayon, kung wala siya maituro na nag-appoint sa kanya bilang caretaker nun, dapat magdududa na rin tayo. Tama ba ako? Sino nag-appoint sa'yo na caretaker ka kung patay na yung may-ari? Parehas. Diba? Ano yun? In-appoint ka na caretaker hanggang namatay? Tapos tuloy ka pa rin doon? Diba? Wala bang kamag-anak yung ano? Yun, kahit kamag-anak man lang sana eh. Wala bang kamag-anak yung may-ari nung ano? Nung bahay? Wala man lang anak ba? Or wala, ano talaga, kahit sa ang anggulo, min. Hindi, para sa akin, ano, mag-sorry ka na lang. Tsaka aminin mo na hindi totoo yung ginagawa mo. Wala problema. I-vlog mo na yan. Sabi ko, wow, ang ganda. Wow! So, kaya, yun, pasensya na, maingay yung pump ng tubig, pero mabilis lang yan. Sabi ko, wow, okay. So, dun sa time na yun, yung utak ko is, wala palang problema. Pwedeng i-vlog agad. Kinilig si So, Kuya yun, Red. alam ako sa kanya, siguro mga 2 days after. Tapos pag vlog kalabugan na. Alam ako, para kunang ko ng drone shot. Hindi, actually, Nasa ano yun? ako para sa akin wait. Interrupt ko muna si Kuya Red. Para sa akin, siguro kung nag-vlog ka doon, as in vlog lang talaga, yung walang halong kabulsitan, Kuya Red. Nag-vlog ka lang talaga. Mukhang madali ka lang naman patawarin eh. Pero yung nagtanim ka doon ng mga multo-multo, ng mga kalabugan, yun ang para sa akin, ano? Yun ang red flag para sa akin. 'Di ba? Hindi kayo, men, 'di ba? Siguro hindi na actually yung pagvo-vlog sa property for me, hindi naman nakaka-insulto yun eh. Sa totoo lang. 'Di ba? Pag vinlog mo, nag-explore kayo, tapos ang nakaka-insulto doon yung gawan mo ng peking video. Yun. Hindi ko naman masabi peke ba yung ginawa nyo doon kasi pinull out ni Kuya Red yung video eh. Pero doon sa mga nakapanood ba noon, yung tinutukoy niya, may kalabugan ba doon? Yung sa vlog natin, half nun is, not half, but yung intro niya is morning. Morning yung intro niya. Pinasok ko, nagpalipad ako ng drone. Yan. Kung ano yung sinabi sa akin na may parang sumasakal sa anak niya, may nakatira dyan dati na talagang takot na takot sila dahil may nagpaparamdam, ganyan. So basically, Yun siya, yung mga sinabi mo dun, Kuya Red, ay chismis lahat. Kinuwento lang nung caretaker. 'Di ba? takot niya siya pumasok mag-isa kahit umaga. Kasi meron daw siyang nararamdaman na kakaiba. Okay, nagpapasama siya ng sa apo niya. Okay, so paggabi talagang kakaiba talaga yung lugar. Hindi ko alam, hindi nakita niyo lang yung vlog. Ang mahirap kasi dito pinaninindigan ni Kuya Red na totoo yung ginagawa niya. Yan ang mahirap eh. 'Di ba? Lalo talagang magagalit sa iyo yung may-ari niyan, Kuya Red. Kung titigasan mo yung ulo mo.
Feeling ko magiging malaking part na itong magiging kaso mo. Dito na yung gumawa na ng paraan yung taas eh. Para kung magmamatigas ka diyan, papanindigan mo na totoo yung katulad ng sinabi ko kanina yung pagva-vlog sa property, madaling patawarin yun eh. Basta wag mo na lang ulitin siguro. Pero yung gawan mo ng istorya na hindi totoo, yung property, doon ka mayayari, men. Unang-una, 'di ba, pumupunta kayo doon na para tumulong sa mga wala namang humihingi ng tulong sa inyo doon. Yung mismong may-ari, hindi naman kayo pinapapasok doon para mag-explore doon sa loob. 'Di ba? Doon nagkakaroon ng problema. Parang talagang yung goal nyo lang talaga. Alisan natin yung pagiging fake o totoo. 'Di ba? Let's say totoo. Sige. Totoo yung ghost hunting nyo. Ang problema kasi ayaw nga nung may-ari. 'Di ba? At walang permiso nung may-ari. Parang pinipilit yung etalan yung lugar. For what? Tatanungin kita, Kuya Red, for what ba? Ano ba ang goal nyo? Huwag mo kong bubulshitin dahil gusto mong tulungan yung kaluluwa doon. 'Di ba? Para may upload ka kasi sa YouTube mo. Para sa sarili mo. 'Di ba? Greed ang tawag doon. 'Di ba? Hindi ka naman hininga ng tulong ng tunay na may-ari eh. Hindi ka naman pinatawag. Patawagin mo nga yan. At may nangyaring kababalagan. Unang-una, abandonado na yun. Ito common sense ang gagamitin natin. Unang-una, abandonado yung lugar. Wala nang tumira. So, wala nang magko-complain doon. 'Di ba? Unless kung may nakatira pa doon na hindi sila makatulog, sila ay ginagambala ng masamang espiritu, pwede, tatawagin ka, oy, imbestigahan nyo nga tong bahay namin kasi may kalabog ng kalabog dito sa gabi. 'Di ba? Hindi eh. Nananahimik yung bahay dun eh. Kahit anong bagay na may sentient na pag-iisip, 'di ba? Kahit langgam, yung kanilang punso, yung kanilang anthill, wasakin mo, kakagatin ka niyan eh. 'Di ba? Kung nananahimik lang yung punso na yan, yung anthill na yan, hayaan mo na lang yan diyan. 'Di ba? Kahit lungga ng mga ahas, 'di ba? Kakalkalin mo, tutuklawin ka talaga noon. Siyempre iniistorbo mo eh. Kaya walang logic din kasi yung pag-explore nyo, men eh. Ang layunin lang talaga ng pag-explore nyo doon, anuhin nyo, kumita kayo sa YouTube. 'Di ba? Sasabihin naman ng iba, dati mga layunin mo sa ginagawa. Layunin ko magkalat ng awareness, tanga. No, so mas naniwala ako na siya yung caretaker talaga nung sinabi niya yung baboy ko nandyan sa loob. Kasi merong doon eh. Merong pen ng baboy eh. Na the word itself kasi na caretaker dapat inisip mo na may mas amo pa siya. Kasi nga caretaker lang siya doon. So nandun yung baboy niya. Hindi ko lang tiningnan ko ilan yung baboy doon. Pero mas sabi ko siya nga talaga yung dito, yung tumitingin kasi andyan yung baboy niya. Sinali ko pa nga sa vlog yun eh. O, ang sabi ko, ayan mga idol, merong ng baboy. Hindi liable siya. Dapat kasama siya. Kasama din siya sa isosomon sa barangay. 'Di ba? Kasama din dapat siya. Lang. Oh, yan. So, now, mga after nung nagpalipad ako ng drone, siguro kinabukasan. Yun ang yun pala, Kuya Red, yun pala ang magpapaklear sa inyo. Since kasama siya sa video, at siya naman yung nagyaya pala sa inyo, di ba? Di ba? Sila yung nagyaya sa inyo. Ay di ang liable yung yung caretaker. Negligence niya yun. Di ba? Kaya nga lang feeling ko hindi yung trespassing ang issue dito eh. Feeling ko lang talaga Feeling ko lang. Yung pag-vlog nyo doon yung issue. 'Di ba?
Kasi kung sabi mo, kung yung caretaker nandun at nandun din kayo, 'di ba? Wala din naman nanakawin din dun sa bahay, no? Gagamitin natin common sense but minsan bakit ba pinagbabawalan mag-trespass? It's either may nanakawin ka dun sa loob or baka mamaya mag-squatter ka dun. Hindi mo naman layunin siguro 'yon. 'Di ba? Ang nakikita kong factor dito, vinlag mo na walang permiso niya na pinagkakitaan mo yung lugar niya. Pangalawa, ginawan mo ng kwento. Yun ang mga lilitaw na reason doon, men. Hindi dahil simpleng nag-trespass ka lang. Hindi naman harmful yung pag-trespass mo doon eh. 'Di ba? Wala ka naman ninakaw doon. 'Di ba? At saka isa pa, kung kiniklaim mo na may naghikayat sa iyo doon, yun na lang ang anuhin mo. Hindi naman po kami doon eh. Parang kami po ay naimbitahan lang doon at yung nag-imbita sa amin, yun yung nagsasabing caretaker. Kaya lang sablay pa rin, caretaker lang kasi talaga yun, men eh. Ang problema nito, pag binayaran mo pa yung caretaker, parang ang lalabas tuloy, nirentahan mo yung lugar dun sa caretaker. Tapos walang knowledge yung yung may-ari ng lupa. Parang pinagkakitaan nyo talaga yung lupa ko eh. 'Di ba, men? Nagpaalam ako sa kanya nung gabi. Okay, kasama ko yung biyenan ko. Nagpaalam kaming dalawa na, bro, papasukin ko ngayon. Pero yung biyenan ko, dun lang sa gate mag-aantay, no? So, papasukin ko ngayon. Wala bang problema? Okay ba? Sige, wa problema. Ganun yung mga Ilonggo eh. Sige, wa problema. Sulod lang mo. Pasok lang kayo. Yung motor ko, iniwan ko pa sa bahay nila. Kasi walking distance lang. Yan, mga ilang meters lang. Yun, binlag na. So, kung ano yung naramdaman... May kalabugan na nun. Man ko, kasi yung iba sa inyo, nanonood ng vlog natin eh. So, kung paano yung pagbablog ko sa ibang mga building, ibang mga location, the same thing. 'Di ba? Gamit tayo ng yung natin, yung EMF detector natin. Meron talaga ganun. So to cut the long story short, natapos yung vlog, yung iba sa inyo siguro nakapanood nun. Actually, hindi ko siya in-upload sa Facebook. Kasi sa YouTube lang, kasi ang ginagawa ko after 1 week sa YouTube, doon inuuna kong ina-upload eh. In the second week or next week, tsaka ko ina-upload sa YouTube. So, since na ganun yung nangyari, hindi ko na in-upload sa YouTube, sa Facebook, sa YouTube lang. Kaya lang ngayon, dinilit ko na, baka hanapin nyo kasi. Dinilit ko na yung video. Pero meron akong raw. Meron akong kopya na hindi raw, yung hindi na-upload. Meron akong kopya nun. Kasi in case hanapin sa korte or hanapin sa barangay, meron akong doon. So, evidence pa sa'yo yun ng Kuya Red naman eh. Bakit mo sinabi sa public yun? Na may kopya na evidence yun na nag-trespassing ka? Ano ba? Ay, Diyos ko. Dapat hindi mo na sinabi dito na dinilit mo. Diba, sinabi pa ni Kuya Red, dinilit ko. Tapos may kopya pa ako. Evidence yung laban sa'yo. So, timing, nasa ako noon, nasa my God! Diba, ano bang issue? Kuya Red, ano bang issue? Diba, ano bang issue? Nag-trespassing ka. Ano ang grounds na nag-trespassing ka? Pumunta ka doon nang wala kang permiso. So, ang papatunayan doon, nandoon ka sa loob ng property nang wala kang permiso. Ano yung magiging evidence noon, yung vlog mo? Ba't pinagkalat mo pa na meron kang kopya noon, men? Ano ba? Tapos dito pa sa social media, sinabi mo pa na dinilit mo pa. Ano ba, men? Burahin mo na to. After nito, burahin mo na tong live mo na to. Ano ba? May video kami ng Undas. Wala na, i-upload ko rin to. Diba? Mapapanood din ito ng Special. Diba, tumawag ako kay Mrs. Timing naman na, yun na, yung may-ari pumunta sa bahay, no? So, mahirap sabihin kasi hindi na videohan ni Mrs. kasi nag-usap kami. Pero ang niya is magkita-kita lang tayo sa barangay. Parang ganun. So dali-dali ako umuwi kinabukasan.
Para lang ano, hindi ko alam na ngayon pa pala isa-serve. Kasi akala ko yung time na yun. Attention, yung may-ari ng lupa, available po ako. Interview ko kayo. Sino mo may-ari ng lupa? Di ba? Pa-help naman ako kung sino may-ari ng lupa. Nananawagan po ako sa may-ari ng lupa. Please PM me. Di ba? Para sa patas na pamamahayag po. Di ba? Para sa patas na pamamahayag, yung may-ari po ng lupa, i-PM nyo po ako at i-ere po natin yung ano nyo, yung side nyo. Umuwi ako kaagad eh. So ganito yung story mga idol. Unang-una, hindi ko alam na merong bahay. Ang sinabi sa akin na, bro, may bahay dyan. Baka pwede mong i-vlog yan. Tapos, sinong caretaker? Summary lang ha. Tara mo ha? Caretaker. Baka pwede mong i-vlog yan. Out of nowhere. Di ba? So, ang ano ba, may nag-come up ng story eh. Na may sinakal-sakal pa eh. 'Di ba? Ang unang sabi, baka pwede mo i-vlog yan. Wala naman talagang story eh. 'Di ba? Sino nag-formulate ng story noon? Yun kasi yung tanong. Sabi niya, huwag mo natin banggitin yung pangalan for the privacy. Yan. Tapos sabi niya na, yun nga, kwento niya, may ano dyan, nakakatakot. Nasa cellphone ko lahat yung ebidensya na sinabi niya na siya yung caretaker, siya yung may ano diyan. Siya yung umahawak sa doon sa abandonadong bahay. Tapos yun nga na meron palang isa pang sabi nila adopted daw na siya yung pumunta dito na sinabi niya na magkita-kita na tayo sa barangay. Sabi ni Mrs. na nagpaalam kami kay huwag natin bagitin yung pangalan. Paalam kasi kami doon. Tapos ang sabi niya na pumayag siya kasi siya raw yung caretaker. Tapos sinabi niya na hindi, wala kaming sa kanya. Wala kaming pakialam doon sa tao na yun. Basta kakasungo kayo ng trespassing, parang gano'n. Yan. So, kita-kita lang tayo sa barangay. Parang ganun. So, wala akong alam sa location. Nirecommend sa akin yung location. Actually, karapatan din talaga ng may-ari ng lupa na yun eh. Kaya nga katulad doon sinabi ko rin kagabi, Kuya Red, di ba? Ang unang gawin, magpakumbaba at i-admit na hindi totoo yung ginawa nyo doon. Kasi yung pagpasok ng lupa, pagpasok doon sa loob ng lupa, yun eh. Forgivable yun eh. Wala naman kayong ginawa masama dun eh. Ang nangyari kasi, inexploit nyo yung lugar. 'Di ba? Parang, yung katulad ng sinasabi ko nung nakaraang vlog ko dito, yung reaction video ko dito, pinababa nyo kasi yung market value. Paano kung halimbawa may plano silang ibenta yun? 'Di ba? Then, nakita do sa vlog mo na ito ay haunted. Diba? Sino pang bibili nun, min? Sino mag-i-spend ng pera doon sa doon sa lugar na 'yon? Diba? Yun ang malaking pagkakamali dito. Na technical ka lang siguro sa trespassing. Pero ang main issue ng trespassing mo dito, yung ramification nung ginawa nyo. Diba? Hindi yung mismong pag-trespassing mismo. Parang ganito yan no? Wala naman talagang kwenta yung sakit na diabetes. Alam mo, may kwenta sa sakit na diabetes, yung complication nun. 'Di ba? Kasi maaring tamaan yung puso mo nun, yung kidney, mabulag ka. Yun ang katakutan mo sa diabetes, hindi yung diabetes mismo. Dito naman, 'di ba? Yung trespassing, parang yun eh, technicalities na lang yun eh. Pero yung komplikasyon ng trespassing mo yung yung pinag-uusapan. 'Di ba? Merong caretaker, inaprubahan ng caretaker, then after ilang araw, may nagsabi na kakasuhan ng trespassing. Yan. Kasi at saka merong nakapagsabi sa akin na ikakaso nila trespassing. Paano magiging trespassing kung nagpaalam kami at merong nag-aproba? At meron akong Hindi, ito ang argument dito kasi, Kuya Red, yung sinasabi mong caretaker ay caretaker lamang.
'Di ba? Kahit aprubahan niya ng ano, halimbawa nga ganito example ko ano. Halimbawa may maid diyan ano, may maid doon sa yung bahay namin, yung malaking bahay sa harap namin. 'Di ba? May maid diyan. Pwede ba akong pumasok diyan? Pwede ba akong matulog diyan sa kwarto ng amo mo? Inaprubahan kami ng maid. Eh walang aproba nung may-ari. Kasi caretaker yun, Kuya Red eh. Caretaker eh. Ang trabaho niya mag-alaga nung lupa. Magbantay dun sa lupa. Hindi mag-approve ng mga ano, ng mga papasok doon. 'Di ba? Magpapaalam pa rin yun dun sa ano, dun sa authority. 'Di ba? At some cases nakakalusot naman 'yan, 'di ba? Pero see to it na kung makokontak yung may-ari ng lupa, 'di ba? Pero sa bagay shit happens talaga eh. Sa iba nakakalusot, 'di ba? Eh sa'yo nangyaring ganyan. Ito yung ganito ano, ganito yung sasabihin ko. 'Di ba? Syempre ang sasabihin naman ni Kuya Red, eh caretaker nga yun eh. Ibig sabihin, siya yung nakakaalam nung ano. Let's say ganun nga ano. Parang ganito lang yun Kuya Red ano. Pero mali ka pa rin talaga kasi pumasok ka ng walang approval ng may-ari mismo. Yung may-ari. 'Di ba? Caretaker lang yung nag-approve sa'yo. Yung mga pumapasok sa building, eh bakit yung sa building na ganire? Caretaker din lang yung pumayag sa amin, hindi naman yung may-ari. Nakalusot lang yun. 'Di ba parang ganito yan eh, no? Dito sa part ng EDSA na to, sanay ka naman tumawid yan talaga eh. 'Di ba? Kasi pinapayagan ka nung cigarette vendor doon na matagal nang nakaupo doon. Oo, marami naman pong tumatawid yan eh. Eh, in reality, bawal pala talagang tumawid doon. Nahuli ka. 'Di ba? Hindi mo pwedeng gawin dahil hindi, matagal na akong tumatawid, ba't mo kung ngayon huhulihin? Eh, bawal nga yun. Nagkataon lang talaga na nakakalusot ka nung mga nakaraan. 'Di ba? Ako, nakakapag-drive ako minsan dyan sa labas ng nang hindi ako nag-helmet. 'Di ba? Pero it doesn't mean na pwede yung ginagawa ko. Nagkakataon lang na nakakalusot ako. 'Di ba? Pero pag dumating yung time na nahuli ako, wala na akong kawala doon. 'Di ba? Din siya sa cellphone ko na sinasabi niya na siya talaga yung Pero ano yan, pwede mong pwede mong ipakita yan. Ang mangyayari, dapat maintindihan ka ng may-ari. 'Di ba? Ay, hindi naman po kami yung... Kaya lang, ito yung sinasabi ko. 'Di ba? Hindi ito issue ng trespassing talaga eh. Na-insulto kasi ito yung doon sa ginawa mo siguro doon sa loob. 'Di ba? Kaya I'm dying na makausap yung may-ari ng lupa. Kasi side lang ni Kuya Red to eh. 'Di ba? no, yung caretaker at andyan pa nga yung baboy niya sa loob. Yan. In circles na lang si Kuya Red eh. Kakasuhan daw nila, parang 3 ata yung kaso. Nako. Pero yung pangalawa is yung sinabi nila Ano? parang 14,000 na kasi yung view yun eh, nung time na yun eh. Kaya sabi niya, parang daw, kahihiyan para sa kanila. Yes! Patay ka! Yan ang sinasabi ko! Yan ang sinasabi ko! Ang ginagawang main issue lang ni Kuya Red, yung trespassing lang. Yan ang sinasabi ko. O kita nyo na? Hindi naman talaga main issue yung trespassing eh. So lilitaw talaga, dun tayo papasok dun sa issue na ginawa nyo dun sa lugar. Kasi kung trespassing lang yan talaga, unang-una, wala naman kayo ninakaw dun eh. Walang masama dun sa pagpasok nyo dun. O baka nga mamaya, ito pa yung iniisip ko baka mamaya talagang authorized na caretaker yung nakausap mo. 'Di ba? However, yung paggawa mo ng istorya yung walang authority doon, walang hindi authorized. 'Di ba? 3 pala yung hindi lang pala trespassing to eh. Yun yung matagal ng pinupunto ko dito kanina pa. Kahihiyan para sa kanila. Unang-una, wala akong binanggit na pangalan. Kahit na kung identifiable yung lugar. Ano ba Kuya Red? Kahit pa sabihin mo na, alimbawa ganito
alam mo dito, ang pangit-pangit dito sa lugar na to. Eh nakikita yung ano, yung monumento ni Jose Rizal sa background. Oh. Identifiable yun na nasa Manila ka. Oh, ito pa. Madalas ito mangyari sa nagva-viral eh, 'di ba? Halimbawa, tinakpan mo nga naman yung mukha tinakpan mo yung mukha. Tapos na-videohan mo na nagsisex doon sa sementeryo katulad nung kay Bimbi. Tinakpan mo nga naman yung mukha. 'Di ba? Tapos nag-viral, pinagtatawanan ng mga tao. Kahit hindi siya kilala, kapag napapanood niyo yung video ng ginawa niya, 'di ba? At alam niya na siya 'yon, mapapahiya rin yung sa sarili niya. Gumamit naman tayo ng utak at puso dito, men. Hindi sapat yung paano niya na-identify na lupa niya 'yon o bahay niya 'yon? 'Di ba? Hindi ang pagkakapahiya kasi hindi lang naman sa publiko 'yan eh. Kahit sa sarili mo pwede ka mapahiya. 'Di ba? Iniisip ng mga tao haunted itong kasi may mga chances kasing malaman talaga na yun. Siyempre, pinapakita doon yung surroundings. Then may bibili ng lupa doon 'Di ba dito yung may sinakal? 'Di ba? Pag identifiable yung lugar. Ano ba? Kuya Red naman. Sino yung may-ari. Pangalawa, wala akong in-interview doon. Yun ang masama. Yun ang masama. Wala kang in-interview. Gumawa ka ng istorya. Diyos ko, Kuya Red. Kuya Red. Wala akong in-interview na kung sino yung parang makapag-testify na talaga bang may naramdaman kayong ganyan. Wala akong interview. Siguro sinadya ni Lord yun na wala akong ma-interview. Ginamit pa si Lord no? Hindi, mali talaga yung ginawa mo doon. Ito, nakikita kong cure dito. Tutulungan kita, Kuya Red. Aminin mo na hindi totoo yung ginawa mo. Ang resulta niyan, paaminin ka sa public niyan. Paaminin ka sa public niyan, men. Maniwala ka sa akin na hindi totoo yung ginawa mo. Pag hindi mo ginawa yung kakasuhan ka talaga. Kaya lang, I don't know kung anong naging resolution nila ngayon, Kasi by this time siguro na ma-upload ko to, tapos na yung pag-uusap o nag-uusap na sila. Pero feeling ko, 'di ba? Hula ko ito talaga totoong hula to. Feeling ko paaminin si Kuya Red. Yan. So, walang pangalan, walang interview, walang lugar. Wala akong lugar na sinabi. Hindi nga yon. Sabihin sa inyo yung lugar, pero identifiable nga yung ang tanong nga dito, paano niya nga nalaman na lupa niya yon? 'Di ba? Hindi kasama sa yon, sa grounds yun. Yung mga dahilan mo, Kuya Red, sa magaling na abogado, ka, silo ka. Ako hindi ako magaling na pero dito pa nga lang hindi naiintindihan ni Kuya Red yung gravity ng ginawa niya eh. Akala niya safe siya doon eh. 'Di ba? Yung video itself, evidence na yun sa'yo na may nangyaring trespassing. Diyos ko. Wala akong lugar na sinabi doon. Ang sinabi ko doon is South Cotabato. Ang lawak-lawak ng South Cotabato. So, paano maging kahiya-hiya sa kanya yun? Kung wala namang pangalan, wala namang muka, wala namang... Wala. Ang magdedetermine na nakakahiya doon, yung napapahiya. Uulitin ko yung example ko, Halimbawa, ikaw na nanonood sa akin, na-videohan kita, na umiihi ka, nakita yung putotoy mo. 'Di ba? Tapos, ikinalat ko yung video. Naka-blurred naman yung mukha mo, hindi ka naman kilala eh. The moment na napapanood mo yon at pinagtatawanan ng mga tao yon at alam mo sa sarili mo na ikaw yon, napapahiya ka na nun. 'Di ba? Hindi ba naiisip ni Kuya Red yun? Ito, hindi maganda to. Wag mo i-contest yung pagkapahiya nila. Ay, naku, kung mapapanood ng may-ari ng lupa, tutuluyan ka sa mga dahilan mo.
tutuluyan ka, maniwala ka sa akin, hindi ka marunong magpakumbabae. Ang picture. Wala naman akong taong interview doon na malalaman na kapitbahay niya. Wala. Come on. Bakit ano? 'Di ba? Yun yung gusto kong itanong sa inyo. Kasi yung iba sa inyo merong alam sa legal dito eh. Yung iba sa inyo abogado or ano eh. So, siguro makakapagbigay sa akin ng Identifiable. Na-identify nga nung may-ari ng lupa na sa kanya eh. Ikaw naman. first time sa totoo lang. Yan. Ay, ako Kuya Red. So, mangyayari Di ba sabi mo nag-drone shot ka pa? no. So, ang game plan ko, Wag mo sasabihin dito sa public. Wag mo sasabihin dito sa public. Ano ba? Mapapanood to ng ano mo. is sasabihin doon na paano ako magiging trespassing kung nagpaalam naman kami. At meron akong ebidensya na nagsasabi na yung hindi ko muna ipapakita, hindi natin alam pero siguro kung kailan ko ipapakita or depende na Wala to si Kuya Red. Mapapaghanda ang ano may-ari ng lupa. kung This is kung gaano stupidity. sila katigas, no? Yan. So, for now, ano muna. Pero bottom line, hindi ko naman sinabing frame up to. Wala akong sinabing frame up to. 'Di ba? Basta merong merong caretaker, hindi ko alam yung bahay, sinabing ganun, tapos bigla na lang, bottom line, Ang Jollibee Chicken Joy? Chef certified, crispy ang balat. Sobrang juicy hanggang loob. Mayabang pa rin si Kuya Red, man. Ano ba? ang end nito is magbabayad ako eh. Kunin mo na yon. Magbayad ka Kasi na meron lang. ako men. napagtanungan na at the end, magbabayad ka talaga. Ang tawag doon parang danyos or Oh, yes. Tsaka public apology pati. Babawiin mo lahat ng inano mo, vinlag mo doon na hindi totoo. Yun yung I don't know kung yun ang paggagawin, pero yung danyos na yun, nasabi ko na yan kagabi eh. Kung ano man yung papabayaran mo na lang para wala ng problema. 'Di ba? Magkakaroon naman kayo ng pirmahan eh pag na-settle na yung gagawin nyo, hindi ka nakakasuhan. masasabi ko lang. Pag pag isusumbong nila ako, gagawan nila ako ng kaso, si Kuya Red naman, wala naman tayong pera na Naku! Yan na! abogado natin. Yan na! Kasi yung mga views natin is only 20,000 views, 30,000 Yan views. na! Ano lang mga idol, tamang-tama lang talaga yan eh. I am a full-time vlogger ngayon. Actually, hindi ko nga mapuntahan yung malalayong lugar kasi kulang tayo sa Yan na! budget. Diba? Ay, nako, patay Nahihiya tayo rin ako dyan. humingi. No! Ah, No, may evidence ako. 'Di ba? May na-compile ako evidence ito na nagpaparinig ka. 'Di ba? Kung mayroon kayong budget diyan na na pwede natin puntahan, 'di ba, men? Ano ba? Oy, idol, Sarge Goes 04. Shout out sa iyo, idol, no? Yan. So, lang kayo dyan, comment lang kayo dyan kasi mamaya, pagkatapos ng live, babasahin ko yung mga yan eh. Pero for now, para ako, mamaya magbabasa ako ng comment mga idol ha. Maraming salamat talaga, the best talaga kayo. Hindi ko naman sinabing pinagpipirahan ako dito. Hindi ko sinabi yun ha. May nakapagsabi lang sa akin na ang end niyan is magbabayad ka Oo, ganun talaga. dahil Ganun talaga. sa yung tulad niyan trespassing, may danyos parang ganun. Kailangan mong bayaran. Umanda ka do sa danyos na 'yon, men. At hihingan ka ng public apology niyan pagkatapos. Mga idol, gusto ko lang malaman ninyo na si Kuya Red, hindi naman masyado malaki yung kinikita eh. Full time na ako ngayon sa ghost hunting since after 5 months ko na nagba-vlog. Nakita ko kasi na na pwede na akong mabuhay dito sa kinikita ko. Hindi, ang problem kasi, Kuya Red, yung ginagawa mo kasi, hindi naman kasi talaga totoo. Hindi sustainable yan eh. Darating at darating talaga yung time na ikaw ay mahuhuli at mahuhuli. 'Di ba? At tapos na yung career mo pag nahuli ka. Dito, feeling ko, papag-public apology ka. 'Di ba? Pwedeng mangyari, dadanyusan ka, ipapabawi sa'yo yung statement. Swerte ka na lang kung danyos lang ang hihingin sa'yo.
Pag danyos lang hiningi sa'yo, okay lang. Pag nabayaran mo, natuloy pa rin ang ligaya mo sa pagbablog. Ang problema mo, mamaya hindi manghingi ng danyos, public apology yung ano sa'yo. Pag nag-public apology ka, babawiin mo lahat ng ginawa mo. 'Di ba? Babawiin mo dahil napahiya siya eh. Hindi pwede yung I'm so sorry po dahil nag-trespassing kami. Hindi pwede 'yon. Ikiklaro mo ngayon sa tao na hindi totoo yung ginawa mo. 'Di ba? Eh tingnan natin kung ano mangyayari, pero by this time siguro may napag-usapan na sila. At magawa akong full-time. Basta 0% interest installment, ADESA installment. Kayang. Yung pagbablog ko, which is gusto ko talagang i-share sa inyo yung naranasan natin sa field, kung paano natin pinapatawid yung mga kaluluwa. Ay naku, Kuya Red, tama na yan. Tama na yung ganyan. Ano ba? Huwag ka nang magaganyan pa. Ang nakikita ko dito, binabalance pa ni Kuya Red eh. Yung mga viewers niya dun sa nangyayari in real life. Tama na yan, huwag ka na magdadaldal sa mga patawid-patawid ng kaluluwa na yan. Dahil wala naman talagang tumatawid. Invento nyo lang talaga lahat yon. Ano ba? Hindi. Pero, yun yung ginagawa natin, di ba? Tinutulungan natin yung mga kaluluwang nakukulong para Wala. sa kabila. Lalo kang... Kung yung mga tao na ayaw maniwala, edi okay lang yun, walang problema. Sa atin, sinishare lang natin. At merong iba sa inyo na gustong-gusto talagang mapanood yung mga ganun. So, balik tayo dun sa topic, no? Wala man naman tayo. Halimbawa, isusumbong nila ako sa abogado o kaya ipa-file sila ng case sa akin dahil sa danyos. Sabihin natin, yung danyos, mga 50, 100,000, mga ganun. Nako. Wala tayong ibabayad nun eh. Naku! So, ang ginagawa ko, ako wala akong pera. Sa totoo lang. Meron akong pera, budget sa pagkain. Yung anak ko, nag-aaral na kasi, budget nila, ganun. Oh, just imagine mga kababayan ko ha, yung views ni Kuya Red, tumatabo ng 50, 20, wala daw siyang pera. Paano pa kaya ako na yung views ko? Hindi ko pinagkakakitaan to. Di ba, men? Yan. Tapos may iba magsasabi sa inyo, pinagkakakitaan ko, as if naman milyones na nakukuha ko dito sa views ko dito. Ano ba? Kuryente, tubig. Oh, may konting sobra. Pero hindi ganun kalaki. So, ang point ko is, wala akong pera. Pero naniniwala ako na marami tayong taga-suporta, na tagahanga, na willing tumulong sa atin. Kasi mga idol, halimbawa, tomorrow, talagang ipupush nila. Ako ang sasabihin ko naman, number 1, siguruhin lang nila na malakas yung ebidensya nila. Kasi unang-una, trespassing, nagpaalam tayo eh. At meron tayong supporting evidence doon sa caretaker. Ulit-ulit na lang si Kuya Red. 'Di ba? Tapos yung sinasabi nila na pangalawang kaso na pinahiya sila. Eh wala namang pangalan, walang lugar, walang muka, walang itsura, wala akong sinabi na Tatlo ka mo yung kaso, di ba? Ano yung pangatlo? May pangatlo pa eh. wala akong in-interview. So naniniwala ko na mahina 'yon, yung mga ebidensya nila. At saka hindi ako magsusorry mga idol. Meron kasi nagsabi na magsorry ka. Kasi pag magsorry ako, inamin ko na guilty ako. Na ako yung may kasalanan. Wala to, men. Wala. Bahala ka sa diskarte mo. Hindi nga trespassing yung issue eh. Wala to. Matigas ka ha. Sa bagay, hindi ko naman masisi si Kuya Red, ano? Kasi kapag nag-sorry nga naman siya at binawi niya, tapos ang karir niya. Diba? Pero kayong mga supporters nito, willing ba kayo na magbigay ng pera dyan? At ipagpatuloy ni Kuya Red yung ginagawa niya? Bahala kayo, men. Wala to. Biktima ako dito eh, believe me. Sa paniniwala ko, biktima ako dito. Yan. Pero kung madaan naman sa pakiusap, na sasabihin nila na, sige, atras na namin yung case. Ano na lang tayo, tawag dyan.
Hindi talaga ako magsusuri mga idol kasi wala akong nakikitang wala akong nakitang avenue kung bakit ako magsusuri. Okay, so pero pag ipupush nila, naniniwala ako na may mga taong tutulong sa akin para harapin yung kaso. Ako, nagpaparinig na. Okay? Yan. So, pag ipupush talaga nila yung kaso, haharapin ko, tapos after that, iniisip ko na mag-counter na sila naman yung kakasuhan ko. Bakit? Pinahiya ako eh. Meron kasi ako nabasa na about false accusation na pwedeng maging siya eh. Pwede siyang maging libel ang kaso. Libel ang kaso. Hindi, wait. Paanong libel? Paano libel? Hindi naman dinaan sa social media yung pamamahiya sa'yo, Kuya Red. Ano ba? Ano bang pinagsasabi nito ni Kuya Red? Hindi libel. Ano ba ang kasong libel? Isinulat ba nila? Libel? Libel meaning. Paanong libel yun? Ano ba? Naiintindihan ba ni Kuya Red yung ibig sabihin ng libel? Basahin nga natin yung libel. Ay, Diyos ko talaga si Kuya Red. Published, oh. A published false statement. Saan pinablish yun? Hindi naman pinablish yung eh. Ikaw nga nag-publish niyan eh. Baka mamaya ikaw pa mabaliktad. Ano ba, Kuya Red? Kuya Red, ano ba? Tsaka yung basis mo, paranormal. Actually nga, kayo nga yung pwedeng kasuhan eh. Article 318 eh, Kuya Red naman. Ano ba? Ano ba, Kuya Red? Yung isa pa, nakalimutan ko. Ano yung kasuhan? Tulog na ata si Mrs. Basta meron pa yung isa na pwedeng ikaso Ko. sa kanila. Yun kung ipupush nila yung kaso. Pero kung i-atras nila, Wala ka sa posisyon na ganyan. Di ba? Unang-una, hindi naman nag-publish yung mga, yung mga tao laban sa'yo eh. Na nag-trespassing. Bumagsak yung, yung Thanos gauntlet ko. Di ba? Wala naman nag-akusasyon sa'yo. Tsaka isa pa, kapag sinabing peke yung ginagawa mo, sige, magdemanda ka. Patutunayan mo sa korte na totoo yung white lady mo. Di ba? Ginagawang tanga ni Kuya Red yung mga nanonood sa kanya. Ano ba, Kuya Red? kaso. Di. Sabihin ko sa inyo mga idol, ang pangalan ko is Winlove. Tama ito yung spelling ng first name ko. Z yan, hindi yan S. Ito, Wala, hindi big deal yan. Hindi big deal yan. yun lang yan. Ang point ko is, hanapin nyo sa pulis, pumunta kayo sa pulis, pumunta kayo sa NBI, pumunta kayo saan mang barangay dito sa Pilipinas, hanapin nyo kung meron akong kaso. Kahit yung pinakamaliit na kaso na ininsulto ko yung tao. Hindi yan eh. Parang ganito yan, Kuya Red, first time mong makapatay ng tao. Hindi naman hindi naman tawag dito. Hindi naman magiging basis yung past mo para ipawalang sala ka kung bakit pinatay mo yung isang tao. Kahit pa anghel ka nung nakaraan at nakapatay ka ngayon, liable ka pa rin. Anghel ka nung nakaraan, nakakumit ka ng kasalanan ngayon, liable ka pa rin. Ano ba? Diyos ko naman. Or sinigawan ko or sinuntok ko. This is my first time na pinatawag sa barangay. This is my first time. Kaya sa akin, parang shocking na wow. Sa buong buhay ko ngayon lang nangyari to. Hindi nakatulong tong vlog mo na to, Sa Kuya Red. totoo lang, malaking bagay to sa akin. Parang feeling ko kahihiyan to eh. Kasi in this location mga idol, dito yung plan namin na magstay kami na palalaki namin yung mga anak namin dito. Ito yung place na saan ko i-raise yung family ko eh. Tapos parang mababalitaan na yung tatay mo
yung tatay mo sinumbong sa kapitan. Parang masakit sa akin. At saka mga idol, hindi naman sa nagmamayabang ako. Pero kahit ako saan ako pumunta sa Pilipinas, may nakakakilala sa akin eh. 'Di ba? Na fake. Ang Oro, may nakakilala. Fake yung Punta akong Pagadian. ghost hunting. Grupo kami, punta Pagadian, may nakakilala. Punta kami ng Visayas, may nakakakilala. Kuya Red! Ganun. Ang point ko is, importante yung pangalan para sa akin, mga idol. Importante sa akin yung linis ng pangalan ko. Kaya kung ikaw, dudungisan mo yung pangalan ko, kahit sinumbong mo lang ako sa kapitan na ganyan, false accusation mo. Bakit ako hindi mo ko harapin ng live? Bakit ako hindi mo ko harapin ng live? Mag-uusap tayo, linisin mo yung pangalan mo. Kahit sa channel mo, aakyat ako. Magtatanong ako sa'yo. Hindi nakakatulong tong pagyayabang mo, Kuya Red eh. Tinutulungan ka na nga eh. Ikaw naman, ganyan ka pa eh. Masakit yan eh. Kasi, pinapangalagaan ko yung pangalan ko. Mas lalo na yung mga, mas masakit yung sa libo-libong tao na nag-akala totoo ka. Ilan yung damdamin na nasaktan mo doon? Nung nalaman na namimeke ka, ikaw naman, di ba? Diba? Pero, kung yung barangay, matatanggap ko pa yan. Pero pag ifa-file na nila yung case sa korte, doon parang hindi ko na matatanggap yon. Kaya sabi ko nga sa inyo, depende sa development ng ano na to, ng sumbong na to. Kung aatras sila, sabihin nila, sige, ano lang, kalimutan na lang natin ang lahat. Actually, magpapasalamat pa ako. Salamat talaga, sir, sa pag-intindi ninyo. Kasi, hindi naman talaga sinadya eh, na, imagine mo, for more than 300 videos, magto 2 years na ako. 2 years na nga pala ako noong 27. Wala pang 27, no? November 27, mga idol, 2 years na ako sa pagbablog sa ghost hunting. Okay? Meron na akong around 300 videos, no? Etong Facebook ko, bago lang to. Ano lang to, siguro, wala pang 1 year to, mga 7 months ata, 8 months. Meron na siyang, magto 200,000 na rin yung followers niya. Tapos itong YouTube ko, nasa 362, kung hindi ako nagkamali, 362,000 subscribers. Okay? So, ang point ko is, pinapangalagaan natin yung ano natin, yung pangalan natin. Kaya pag ipupush pa rin nila na magpa-file sila ng case, although wala akong pera. Sir Kuya Red, wala ka sa position magsalita niyan. Sa totoo lang. Yung libel nga lang na sinabi mo, sablay eh. Unang-una, ikaw nagpubliko nito eh. Baka ikaw pa mabaliktad eh. 'Di ba? Actually, ito identifiable na kasi iisa lang naman yung nag-complain sa iyo eh. Delete mo na tong video mo na to, Kuya Red. Sa totoo lang, mapapahama ka dito. Alam ko maraming supporter na 'di ba dati nga nung nag-i-start ako eh. Actually, wala pa akong sweldo noon pero yung bumubuhay sa akin mga supporter eh. Nako. Kaya tayo yun, nawalan ako ng trabaho, mga idol. Actually, yung trabaho ko dati is parang business na buy and sell. Yun yung trabaho. Hindi yung buy and sell na malakihan, maliitan lang talaga. Yung income talaga kulang na kulang. Kaya nung nag-vlog ako, maraming mga supporter na, Kuya Red, kumusta ka na? Nagugustuhan ko yung mga mo. Puntahan mo naman yung Davao. Sabi ko, ma'am, wala akong pera eh. Padalang kita 5,000. Max! Padalang kita 10,000. Yung mga viewers natin sa Amerika, sa Europe, Canada, Italy, marami tayong mga supporter na Pero ngayon, medyo nahihiya akong Paparinig na tayo, men ah. Di ba? Tapos kalaunan pagka di ba? Kayo pa ganitong hindi naman si Kuya Red Hindi si Kuya Red ha. Yung ibang ghost hunters ganito kasi ang nangyayari eh. Nagpapadala ng pera, no? Kasi nga, nagpadala ng pera dahil dun sa parinig ng ghost hunters. Let's say, halimbawa, wala na po kami makain. Ito lang po yung buhay namin dito. Wala kaming makain, di ba? So, magpapadala ng pera.
sa Ghost Hunters. Kasi nga yung aswang daw walang makain, 'di ba? Yung nahuling batang aswang kailangan bilhan ng damit, 'di ba? So naniniwala yung mga supporter na yung batang aswang ay kawawa naman. So magpapadala ng pera. Ngayon, bukal sa loob yun yung pagpapadala ng pera. Ngayon, nalaman nung sponsor na hindi pala totoo yung aswang. Siyempre naloko siya. Sasabihin ng sponsor, putang ina mo, hindi pala totoo yung ginagawa mo. Pinadalhan pa kita. Babalik ta rin ngayon ng Ghost Hunter yan. Ang sasabihin ng Ghost Hunter, hindi naman kita hiningan Ikaw naman ang kusang loob na nagbigay Huwag ka nga magbibigay kung isusumbat mo rin lang. Gago, di ba? Ganyan ang mga style ng mga Ghost Hunter 'Di ba? Kayo na nga ang tumulong, kayo pang babaliktaran. Hindi nila naiintindihan na niloko sila. Kaya nagagalit, hindi dahil yung pera, ito paulit-ulit ko sinasabi, yung pera kasi, kaya kayo nagbigay, kaya nyong mawalan nun 'Di ba? Extra nyo yun Yung pagbigay kasi, binigay nyo yun Ang pinaglalaban nyo lang, yung naloko kayo. 'Di ba? Naibigay nyo yung pera sa maling tao, yun lang naman. Nahiya tayong humingi sa kanila. Pero alam ko nandyan lang sila pag kailangan natin ng tulong. So pag ipupush pa rin nila yung case, harapin ko yung case. Hingi ako ng tulong sa mga supporter natin. O, di ba, nahihiya daw tapos humingi na ng tulong daw si Kuya Red. Kuya Red, mag-apologize ka na lang. Di ba? Kaya lang, hindi mo afford na mawala nga yung karir mo, ano? Kay Kuya Red, good luck na lang kay Kuya Red. Tapos, magpa-file ako ng case laban sa kanila pagkatapos nun. Baka akala ni Kuya Red, madali yun, ano? Kaya atras yung kaso. Kasi diba? sabihin nila na, kalimutan na lang natin. Baka akala ni Kuya Red, ganun kadali mag-file ng kaso. Siyempre, pag-aaralan pa kung anong ifa-file mo na kaso. Sabihin mo, nilibel ka. Saan binroadcast yung ano mo? Yung kung saan nasira ang pangalan mo. Actually, ikaw naglahad nito sa social media 'Di ba? Buti nga sila, dinaan nila sa barangay At doon sa barangay kayo nag-usap. Ikaw ang nag-ingay Ito, sabihin ko ma'am, salamat talaga ma'am, the best talaga kayo. Kasi ayoko naman talagang ayoko namang makasakit ng tao. Pero wala akong magagawa kung talagang ipupush. Lalaban tayo. Hindi pwede yung Hindi pwede yung So, yun yung mangyayari bukas mga idol, na minamahal kong mga idol. Nako. Ayan. So, lalabanan natin yan kung ano nila. So, hingi ko lang yung ninyo, yung opinion ninyo dito. Kung meron kayong alam sa legalities, mga legal. So, yun na lang siguro yung kasi isang oras na pala ako mahigit daldal ng daldal. Ito na lang yung masasabi ko, hindi nakakatulong tong ginawa ni Kuya Red na to. 'Di ba? Hindi siya nakakatulong. Unang-una 'di ba? Ikaw yung sinamon sa barangay, dumaan sa tamang proseso yung ba't mo kakasuhan ng libel yun? Ano ba? Ang libel, mga sinulat yan at pinablish. Di ba? Yun ang libel. Yung mga sinabi sa'yo ng mga walang basihan. Matatalo ka dito, lalo na pagka ang naging grounds nila at sinabi na peking yung video na ginagawa mo. Bago ka mag-counter na maghahanda ka ng proof na totoo talaga yung ginagawa mo. Para mapawalang bisa yung sinasabi mo sa kanila. Hindi, actually, hindi magpo-prosper yung kaso mo kasi nga, hindi naman pinablish yung, yung accusation sa iyo Come on. Diba? Come on, Kuya Red. At yung mga sponsor naman ni Kuya Red, mag-isip-isip kayo nga. Kung willing kayong, bahala kayo niyan. Tulungan nyo si Kuya Red sa tamang paraan. Huwag yung kukonsintihin yung ni Kuya Red, yung gustong mangyari ni Kuya Red. Talagang mali to. Kasi kapag tinulungan nyo yan, ipagpapatuloy ni Kuya Red yung ginagawa niya. Yun lang naman. Maraming salamat po. Bye-bye.